Isa na Ito ba yung lahat sa panalangin? Tayo yung manalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, dakilang Ama, kami po ay nagsasama-sama ngayon dito po sa Wake ni Tito King. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Amen. Napakahalaga po na tumawag kami sa inyong banal na pangalan upang ang inyong pong biyaya ay sumaamin Amen. sa gabing ito. Ama, dinadala po namin sa inyo ang sambahayan ni Tito King. Ang sambahayan po ng Bongay family. Kayo po ang magpala sa kanila, Amen. magbigay ng kaaliwan sa panahon ng kalungkutan. Naniniwala kami, Ama, na ang inyong kapangyarihan, ang inyong banal na Espiritu ay sumasa amin sa sandaling ito. Yes, Lord God. Upang magbigay kayo ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Upang magbigay ng pag-asa, kaaliwan, at pananampalataya. Higit ang inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw sa inyong mga anak. Ama, ngayong gabi, aming idinadalangin ang mga naiwan po ni Tito King, ang kanya pong may bahay, mga anak, mga apo. Kami po ay dumudulog sa inyo na kayo po ang magbigay sa kanila ng patuloy na kahabagan. At Ama, panalangin namin na sa gitna po ng hindi inaasahan sa buhay na ito, ang tangi naming pag-asa ay kayo lamang. Kayo lamang ang aming kalakasan. Sa inyo lamang kami nagtitiwala. Pagdating po sa usapin ng mga pagsubok sa buhay na ito, sa usapin man ng kamatayan, at anuman po ang mangyayari sa hinaharap, kami po, Ama, ay umaasa lamang sa inyong biyaya. Kaya, dakilang Ama, panalangin namin na kayo isa sa amin, kayo ang gagabay sa sambahayan ng Bongay, sa mga kapatid, sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan na nakikiisa po sa wake na ito. Amang makalangit, kayo po ang magbasbas sa amin, kayo ang magbigay ng pagpapala sa amin, kayo ang magbigay ng salita ng pag-asa sa amin. Ngayon po, sa huling araw na ito, ng pagsasama-sama po namin upang alalahanin ang naging buhay ni Tito King, ang kahalagahan po ng pagtitiwala sa inyo, na kung saan, Ama, tinuro nyo sa amin na kami ay dumipende sa inyong salita, sa inyong pananampalatayan ipinagkakaloob sa amin. Samahan nyo kami sa gabing ito, dakilang Ama, ito ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makakaupo po tayo. Bago po tayo mag-proceed po no, sa kaunting lang po, no, words of comfort sa bawat isa sa atin. Gusto ko pong may mahal sa buhay na pwede po magbahagi kahit po 3 minutes para alalahanin si Tito King, no, sa huling week na ito. Dahil ito na po yung pagkakataon para makilala din si Tito King, no, kung sino siya sa kaunting minuto na dadaan. Kung mayroon po na mahal sa buhay kapag anak na pwede po mag-share. Sige po, ito na po yung chance. Mga kapatid. Tama na. Napahiya na ako pa ako. Tama na. Ano, dalawang beses sa dalawang araw. Friend, kaibigan ba? Meron po? Manugang. Olive. Na Olive. Tapos sa pala si Enrico eh. Ako personally, experience ko na siguro in 14 years na marriage namin ni Nicole,
po ang pagkakilala ko kay Papa. Nung nag-start pa lang kami ng family, siya talaga yung tumulong sa amin tsaka si Mama. Malaking bagay sa amin yun at ina-appreciate talaga namin yun. Hindi namin makakalimutan yun. Yun yung memory na gusto kong alalahanin namin ng family ko. Na-appreciate namin silang dalawa ni Mama. Tsaka yung pagmamahal nilang dalawa sa mga anak ko, yung pag-aalaga nila. Tapos yung pag-uwi siya, yung shopping sila, tapos hindi nila kami nakakalimutan talagang mabuti. Yung pagtanggap, sobrang talagang na ramdaman ko sa family nila. Kaya yun, hindi ko makakalimutan yung Papa. Yung pagmamahal niya hindi ko sa mga anak niya. Isa lang kayo ulit. Baka pwede nakakabot po? Pwede pa po. Isa pa po. Okay. Huling week na po ito. Hindi na po tayo. Meron pa po? Meron pa? Habol? Ayun. Salita na si Enrico kahapon. Okay na. Okay, wala na. Friend, baka gusto may friend. Kaibigan po, meron po ba? Kaibigan. Pag-alala lang kay Tito King, no? Kasi mahalaga po yung... Si Tito, friend ano? Nandito tayo sa week na ito. Huling gabi na po. Pag-alala kay Tito. So, mga kapatid, no, may babasahin po tayo sa banal na kasulatan. Napakahalaga po nito na malaman nyo. Basahin ko po yung sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo bago tayo mag-closing prayer. Okay. Sabi po dito sa ikalawang Korinto, sa chapter 4, verse 16 ng banal na kasulatan. Pakinggan niyo po ang sinasabi, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panglabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming pangloob na pagkatao ay binabago araw-araw. So ito ang mga salita sa atin sa gabi nito. Mga kapatid, mahalaga po, no, bilang mga mananampalataya, malaman natin yung benepisyo na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Alam niyo po, kasama po talaga sa buhay natin na meron tayong sinasabing negative side sa mundo. No? Kaya nga, sabi nga ng Bible, nakalagay na kaya ang tao namamatay ay dahil sa kasalanan. No? Yan po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. No? Namamatay tayo dahil tayo po ay nasa kasalanan. Kaya may sinasabi po ang Biblia sa atin na ang sabi, mayroon tayong pagkatao na nabubulok. Papunta tayo sa kamatayan, no? Ang tao. Di ba? Naalala ko, no, may isang mangangaral, isang guro. No? Sabi niya, pag ang tao ay pinanganak sa mundo, papunta na ito sa kamatayan. No? So, bawat pagpatak ng segundo at minuto ng ating buhay sa mundo, ang ating destinasyon ay libingan. Doon tayo papunta, no? Paglabas pa lang natin sa puwerta ng ating mga ina, ang destinasyon ng tao ay kamatayan. Doon tayo papunta. Kaya mga kapatid, sabi ng guro na ito, no, tayo ay time bound. No? Tayo ay nasasakop ng panahon na wala tayong kontrol. At papunta tayo sa libingan. Ngayon po, may sinasabi ang Bible no, na pag ang tao ba namatay, eto na ba yung katapusan? Tapos na ba? So, tapos na ba yung paghihirap? Wala na po bang pagduro sa pag namatay ang tao? So may sinabi ang Biblia sa atin na hindi nagtatapos ang tao sa kamatayan. Kung may mga relihiyon na nagsasabi na pag namatay ang tao, wala na, ang sabi ng Biblia, pag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ang awa ng Diyos ay nasa iyo, may sinasabi sa Biblia na buhay na walang katapusan. Eternal life. Buhay na walang hanggan. So, sino-sino po yung mga tao na pwedeng makatanggap nito? So, mga kapatid, ang sabi sa atin, yung mga tao na kahahabagan ng Diyos. Yung mga tao na kung ang awa ng Diyos ay sumasa kanila,
mga kapatid, matatanggap po yung sinasabing eternal life. Kaya po, no, may sinasabi ang Bible sa atin na kung may pagkatao tayo na masisira, sabi ni Pablo, mayroon din kaming pagkatao na hindi mamamatay. At ang sabi, ito ay nagbibigay ng pagbabago sa amin. Sabi ng Biblia nakalagay, bagamat ang aming panglabas na pagkatao ay nabubulok o namamatay, ang aming pangloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. So ang tanong, sino ba itong mga tao na to? No, na binabago sila ng Diyos araw-araw. Ito yung mga tao po na nakatanggap ng habag sa Diyos. Kaya ako po, naniniwala po ako no, na ano man yung pwedeng danasin ng tao na pagdurusa. No? Kasi nga po, sabi nga po, kakambal na natin dito sa mundo ang pagsubok. No? Kakambal na natin dito sa mundo yung natigasan ng ulo. Tayong mga tao, matitigas ang ulo talaga natin eh. Tama ko ba? Meron tayong negative side. No? Kaya ang tanong po, paano ba tayo mababago talaga? Alam niyo po ang pag-asa lang ng tao para mabago? Ang sabi ng Biblia, ang awa ng Diyos. Yung kanyang habag. Doon lang tayo mababago. No? Kung tatanggapin natin ang awa ng Diyos, doon tayo mababago. Kaya mga kapatid, no, huwag tayong mag-resist sa grace ng Diyos. No? Huwag nating pigilan yan. Kasi ang sabi ng Bible, yan lang ang paraan ng Diyos para baguhin tayo. Yung kanyang awa ay patanggap ng tao. Kaya alam niyo po, no, kapag tinanggap natin ang awa ng Diyos, yung kanyang mercy sa atin, ng buong puso, ang sabi ng Panginoon dito nakalagay, tayo ay kanyang babaguhin. Kaya alam niyo po, no, may destinasyon ang mga tao na may awa ng Diyos. No? Mayroong sinasabing destiny tayo. So, hindi ang ating destiny ay sa kamatayan. No? Pagamat yung katawan natin mamamatay. Pero, ang sabi ng Bible, sabi ni Pablo, ang aming destiny ay sa Diyos. Binabago kami araw-araw hanggang sa kami ay umuwi sa Diyos. Kaya, sa Bible po, makikita po natin no, na ang pag-asa lamang ng tao ay walang iba kundi ang kanyang awa. Pakinggan niyo po yung sinasabi sa Efeso. Ito po maganda to, no? Kasi sinabi ni Pablo, sino ba yung mga tao na pwedeng makatanggap ng awa ng Diyos? So basahin ko po sa inyo yung Efeso chapter 2. Ang sabi po dito sa verse 1. Kayo nooy mga patay dahil sa inyong mga pagsalamsang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng mga espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa ganitong pamamaraan, sa mga walang taros na pagnanasa ng laman na ginagawa ng ating kalikasan na makasalanan. At tayo noon ay, ang sabi dito, tayo ay nasa puot ng Diyos kung hindi tayo mababago, sabi dito. Ngunit ang Diyos, palibhasa, mayaman siya sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, tayo ay binuhay niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay nangaligtas. So kung titingnan niyo po rito, no, nakasulat sa Bible na ang paraan pala ng Diyos para makamtan natin yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, ay tanggapin natin yung kanyang habag, yung kanyang awa. Eh, paano yun? Sa pamamagitan po ng, ito po ang sabi, pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, di ba sabi po rito nakasulat no? Ang nakalagay, binuhay na tayo kay Kristo. So, ibig sabihin, ang source ng hope natin, ng buhay natin, kapag connected na tayo kay Jesus Christ, sa Panginoong Jesucristo. Kasi siya ang ipinadala ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ipinakita ng Diyos sa atin yung kanyang awa. No? Naawa siya. Kaya nga po, no, ang kwento ng Panginoong Jesucristo ay napakahalaga kasi nang siya'y mamatay sa krus, pinatay niya yung ating kasalanan. Mga kapatid, no? Nang siya'y muling nabuhay ng ikatlong araw, binigyan niya tayo ng bagong buhay. So kung titingnan niyo po, yung buhay ng Panginoon, yun ay kapahayagan sa atin. Bakit ba siya namatay sa krus? Para patayin
yung kasalanan umaalipin sa atin. Bakit siya muling nabuhay? Para magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya mga kapatid, no, ibigay natin yung buong pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Siya ang habag ng Diyos sa atin. Siya yung awa ng Diyos. No? Kung tatanungin niyo ako, Pastor, paano ba pinakita ng Diyos yung kanyang awa? Pinadala niya ang kanyang anak para sa iyo. Amen ho ba yun? No? Amen. So, sabi ng Bible, naparito si Kristo para sa mga sinners. Sino ba yung mga makasalanan yun? Tayo po yun. No? Tayo po yun. No? Na kailangan natin ng awa ng Diyos para tayo po ay mabago. Kaya po, no, sabi ng Bible sa atin, gusto ko lang pong ituloy ito, no? Mahalaga ito. Sabi rito, nakalagay, tayo ay muling binuhay na kasama niya. Pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang hindi masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob kay Jesucristo. Sa biyaya, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. So, ngayong gabi, mga kapatid, no, ito yung pag-asa natin. Amen po ba? Gusto ba natin na makarating tayo sa Diyos? Di ba? Gusto po ba natin na muli natin makita yung mga mahal sa buhay nating namatay? Alam niyo po, darating ang panahon na ang mga anak ng Diyos magkakaroon ng reunion. No? Alam niyo ba, kapag tayo ay namatay kay Kristo, hindi naman talaga tayo totally patay. Patay lang yung katawan. No? Pero yung ating pagkataong loob, no? Yung sinasabing totoo nating pagkatao, buhay na buhay yun. Kasi, pag nasa Diyos tayo, sabi nga ng Bible, may eternal life tayo. May buhay tayo walang hanggan. Ito yung pag-asa natin. Kaya mga kapatid, no? Ang kamatayan po hindi ang katapusan. Kundi, sabi nga po ng Bible sa atin, ang kamatayan, ito yung gateway natin para papunta tayo sa Diyos. Lalo na po kapag tayo po ay kanyang mga anak. Kaya ngayong gabi, sa week na ito ni Tito King, nais ko lang po na magkaroon tayo ng pag-asa. No? Sa gitna po ng kalungkutan natin, meron tayong pag-asa na, sabi nga po tiyak tayo. No? Nakakatiyak tayo na kapag ang awa ng Diyos ay nasa isang tao, kapag nasa atin, naniniwala po ako, no, na may pag-asa tayo lagi. Sa biyaya lamang ng Diyos may pag-asa ang tao. Kaya mga kapatid, no, magpakita tayo ng habag. Amen po ba? Kasi alam natin na kailangan natin ng habag ng Diyos. Matuto tayong umibig, magpakumbaba, kahit sabi nga natin, alam natin ang tao, tayo, no? Gaano man tayo katigas, pag pinalambot ng Diyos ang puso ng tao, wala siyang magagawa, lalambot yan. No? Kapag gusto ng Diyos baguhin ka, babaguhin ka niya. Kaya mga kapatid, I believe, no, na it's only by God's mercy. Kaya tayo nabubuhay, kaya may pag-ibig tayo sa isa't isa, dahil sinasamahan tayo ng awa ng Diyos. Nawa po, ang mayamang awa ng Diyos ay maibigay po ng Diyos sa sangbayan po ni Tito King. Sa kanyang mga anak, sa naiwang asawa, sa lahat po ng nandito ngayon. Tayo po tumayo, mga kapatid, sa ating pong panalangin. Dakilang Ama, itinatalaga namin ang buhay ni Tito King na nasa inyo ng mga kamay. Siya po ay nasa inyo na, hawak nyo na siya. Ang aming idinadalangin, Ama, ang kanya pong mga mahal sa buhay na naiwan, kayo ang magbigay ng kaaliwan, kayo ang magbigay ng pag-asa sa kanila. Ama, ang tanging naming pag-asa ay ang inyong biyaya. Naniniwala po kami, dahil sa inyong biyaya, may pag-asa kami. Mayroon kaming pag-asa, lalo't higit, kung kami po ay may pagsisising puso at sinasampalatayanan namin ang Panginoong Jesucristo na maging aming Panginoon at tagapagligtas sa aming puso. Siya'y aming tinatanggap. At Ama, tanggapin niyo rin kami. Kami ay gawin yung mga anak. Kahabagan niyo kami. At nawa, Ama, ang pagbabago
ng inyong banal na Espiritu ay dumating sa amin upang kami ay maging tahanan ng inyong anak. Ama, panalangin namin na makilala ng bawat isa sa amin ang Panginoong Hesus, ang tanging pag-asa namin. Salamat po sa gabing ito na nagsama-sama po kami para hindi lamang upang alalahanin ang buhay ni Tito King, kundi upang alalahanin namin na may habag kayo sa bawat isa sa amin. Ama, ngayong gabi, samahan niyo kami. Ipagkaloob niyo po sa darating pang mga araw, buwan at taon, ang inyong biyaya, ang inyong habag sa sambahayan ni Tito King. Salamat po. Alam namin namang makalangit na mahalaga po na kami ay magnilay-nilay sa inyong kabutihan sa amin. At kung papaano nyo kami hinango mula sa kawalang pag-asa, ibinigay nyo po ang pag-asa sa amin sa sandaling ito. Dahil may pinanghahawakan po kami. Walang iba kundi ang inyong salita. Ngayong gabi, Ama, pagpalain nyo kami. Tinatalaga namin ang bawat isa sa inyo at tanggapin nawa namin ang inyong mayamang habag. Sa pangalan po ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain po kayo. God bless you.